Yung pag-issue ng subpoena, sinabi na namin na talaga hindi kami sang-ayon sa ganon. Magulo ito eh. Kaya nagugulat kami, ba't naman sabay-sabay? May kumukuyog ba? Hindi ako sigurado na in aid of legislation talaga ang mangyayari. May testigo nga, alam ko, narinig ko si Senator Risa, pero ganun pa man, puro sa kwentuhan lamang. Ma'am, on the contempt ruling, kahapon object si Senator Robin, and in previous interview, sinasabi niya na yung concern niyo na hindi dapat umabot sa gano'n, the rest of custodial ruling. Ma'am, anything on this? Yes, kami ni Senator Robin talagang pipirma. Nagkasundo kami kagabi na pipirma kami para paatras itong contempt order. Kasi parang hindi naman siya tama at sa palagay ko, sasamahan kami ng iba pa naming grupo, si Senator Go, palagay ko, no? Sino pa kami? Teka muna. Senator Go, Senator Cynthia, ako. Pero hindi pa yata kami umaabot ng kinakailangan na 8 votes o 7 votes para ma-withdraw yung contempt order. Pero walang sapot talagang tutol ako sa pag-i-issue ng subpoena. Bakit ma'am, hindi siya uma-attend sa mga case po? Sino? Si Buloy ma'am. Bakit po hindi siya isa-cite in contempt po? Yung ibang resource persons pag dito marating ma'am na-cite in contempt? Well, maraming dahilan at isa na doon yung pending na kaso sa Congress. Ayaw naman natin na kinukuyog ang mga tao. They have rights to due process. They have a right to defend themselves and against self-incrimination. Bakit hindi naman kinikilala? Yung ibang akusasyon napakatagal na, bakit ngayon lang lumilitaw ng sabay-sabay? Baka naman may nasa likod ng lahat na ito. Kaya gusto natin bigyan siya ng pagkakataon, higit sa lahat. Ang pagkaintindi ko, meron na rin mga kaso na pinila sa korte. Kaya siguro, huminahon tayo at huwag naman natin na inaapi yung tao. Ma'am, pero magkaiba yung nature, ma'am. Kung sa house is a franchise violation, and this one, supposedly a criminal offense. Sexual abuse po. Yes, that's correct. That's correct. And the cases originally derived from the United States. So, ang pagkaintindi natin, if they were committed elsewhere, dapat nanggaling yung kaso doon. Hanggang ngayon, wala namang pinapadala dito sa Pilipinas. Kaya pinagtatakahan namin kung bakit bigla lahat ng kaso to ay dumagsa. Kaya nga, eto nga, ang akin, maganda siguro pakinggan muna at tignan kung ano yung mga nangyayari. May issue pa tayo na sub judice yung ibang kaso kasi may naghain na sa korte. Ma'am, pagtigyan mo, baya ang tumakbo yun nandun sa korte, itigil na ng Senate. Total, pareho na. Kasi kung tutuusin natin, yung nasa korte at yung nasa Senate, halos parehong paksa. No? Sabihin na natin, iba yung sa Congress. Ang problema, ang Senate, hindi naman prosecutorial body. Parati tayo in aid of legislation. Talaga bang in aid of legislation ito? Yun ang pinagtatakahan ko. Do we actually need new laws? Is that really the intended goal? So, kahit ako'y membro at naninindigan sa Committee on Women, gusto ko pa rin na may due process sa bawat isa. Pero di ba yung pagpapatawag kay Pastor Kibuloy, that's part of due process na paliwanag niya yung insight niya sa mga Oo naman, pero yung sabay-sabay mong kinakasuhan, pwede rin magdahilan na hindi naman dapat sabay-sabay. Higit sa lahat, may pending na sa court, pare-pareho naman yung paksa, bakit uulitin pa? How do you respond to observations na iba yung magiging trato kay Apollo Kibuloy and then doon kay senior yung sa Surigao, marami na. Siya na-contempt, kahit na nag-attend siya, na-contempt siya kasi sabi ng mga senador, hindi siya nagsasabi ng Tama, pero straightforward yun. Walang kahalong prangkisa, walang kahalong issue mula sa US tungkol sa foreign exchange, walang kahalong sexual harassment at iba pang kaso mula sa ibang jurisdiction. Magulo ito Kaya nagugulat kami, ba't naman sabay-sabay? May kumukuyog ba? Ma'am, tama po bang sabihin, since kailangan yung Sen. Robin ng signatures, you will ask your other colleagues? Well, I think there's been an effort to come together to a decision. Unang-una, yung pag-issue ng subpoena, sinabi na namin na talaga hindi kami sang-ayon sa ganun. Dahil kinakailangan na, alamin muna natin lahat ng kinakailangan alamin. Kasi puro sa
kwentuhan lamang, testigo nga, alam ko, narinig ko si Senator Risa, pero ganun pa man, kinakailangan na bigyan daan pa rin ang nasa korte. At hindi ako sigurado na in aid of legislation talaga ang mangyayari. Makukuha niyo yung rate, Coach. Hindi ko pa alam, pero mataas ang pag-asa ko lagi. O meron kasi kahapon sinabi si Sen. Risa na parang pakiusap sa committee members na hear the stories of these OFWs na allegedly na nahinga ng masyadong pera, ng utang, etc. Are you also taking into consideration all these narrations ng mga victims? Oo naman, nakikinig naman tayo sa lahat. Pero wala pa akong nakikita in aid of legislation kasi. So siguro, pakinggan natin sila lahat. Pero at the same time, tignan natin kung magiging subjudice yung napakaraming question at saka yung main event. Yung main concern may end up being a judicial question. So, baka patong-patong na yan, hindi nakarapat-dapat. Sabi mo, issue lang ako, ma'am. Kay SB Zubiri, kakatapos na niya mag-press con. Hindi ko narinig yun, pasensya. Sabi lang niya, ma'am, nakausap niya na po kayo na sinusuportahan siya. Pero, ma'am, wala pa kayong permanent statement of support. Sinabi ko na, di ba, na-trauma na ako sa pirma. Allergic na ako sa pirma. Tantanan na ako sa pirma. Ayoko nang pumirma ng paskilan muna. Pero lang dun sa Committee on Women. Pero do you support? O naman, o naman. Wala naman ibang kandidato, meron ba? Meron. May kumausap po ba sa inyo kung meron? Wala naman. Parang naman tinuturo si Jinggoy. Wala naman sinasabi si Jinggoy. Maraming nagsasabi si Loren. Sabi naman niya, hindi siya interesado. Sino ba? Okay, maraming salamat. I don't know, kasi konti lang ang member pala. Iilan lang kaming member eh. 40? There's so few eh. Yeah, there's so few of us pala. Ang liit pala ng committee. She's there. Cynthia and Mark are here. Bongo is here. I'm here. Who else is here? I'm here. I don't know. Ilang kami? Yeah. Padilla, 3 pa lang. Sana. Oo. Tapos Dalawang sino bilyar pa? po. Sana. Ewan. Sana. Hindi ko pa alam eh. Hanggang hindi pa pumipirma, hindi pa kami kompleto. Membership. Pero mag-e-effort kami. Okay, ma'am. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Perleo Soares, huwag ninyo kampihan ang makasalanan, walang mangyayari sa Pinas kung hindi tayo magbabago. Pahayag naman ni Narciso Lozada, we are not oppressing Kibuloy. We are just implementing the law. Job ng gobyerno to implement the law, to defend the weak. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Lina Colay Neres, tama ang desisyon mo Senator Amy, masisira ang reputasyon ng Senado pag hindi nyo gawin in due process of law. Pang-aapi yan eh, nasa korte na ang kaso bakit dadalhin pa yan sa Senado, sobra na yan. Mga kababayan feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.